Politically motivated daw ang dahilan ng pagpaslang kay Mayor Julian Resuello. Ito ayon na rin sa pagsiyasat ng Philippine National Police ng Pangasinan. Nagpapapatay naman kay Mayor according to reports and the statement we gathered from witnesses, talagang politically motivated. Noong November 29, 2008, agad inihain sa City Prosecutor's Office sa San Carlos City, Pangasinan ang salaysay ng bagong testigo. Sinampahan ng reklamo ang 15 katao kabilang ng ex-mayor na si Douglas Soriano at ang leader ng Gun for Hire group na si Lloyda Mendoza kasama ang mga miyembro nito. Pari naman itinanggi ng abogado ni Lloyda Mendoza na sabing paratang. Hindi kilala ni Mrs. Mendoza yung si Mayor Resuello. Hindi rin niya kilala itong si Mayor Douglas Soriano. Kaya nagugulat nga si Mrs. Mendoza kung paano na involved siya dito sa nangyaring patayan sa San Carlos City. Dismiss kaagad ang desisyon ni Prosecutor Reynaldo Lacasandile matapos ng 3 buwan simula ng maisampa ang kaso. Ay sa 5 pahinang pahayag, hindi daw naging matibay ang pahayag ng bagong testigo. Gumawa kami ng motion for reconsideration na with the prayer to inhibit, pinasa naman kay Fiscal Aquino ng Baguio City. Mga 3 months or 4 months bago na aprubahan at may probable cause na. Parang bolang pinasa-pasa ang kaso dahil muli itong ibinato sa panibagong prosecutor nang maglabas ng motion for reconsideration ng anak ng pinaslang na alkalde. Sa inilabas naman na resolusyon ni Prosecutor Pauline Marie de la Cruz Aquino, may probable cause laban sa mga suspect. Ngunit sinupalpal ito ng panibagong motion for reconsideration ng mga suspect. Itong basehan kasi na pwedeng gamitin yung kanyang salita laban sa mga conspirators, pinagbabawal yan ng rules on evidence natin. Kasi yung salita ng isang conspirator, kung salita lang niya yung panghahawakan, hindi pwedeng gamitin laban sa ibang mga isinasama o dinadawit niya sa kaso. Sa desisyon ni Prosecutor Villamor Catral Jr., pinagtibay niya ang nauna ng resolusyon ni Prosecutor Lacasandile at isinantabi ang kay Prosecutor Aquino. Dadismiss ang reklamo laban sa 15 suspect at ang bagong testigo naman ng Task Force Resuello ang siya namang tinuturong dapat na maging suspect. Itong ginawa ko, nakasugal na buhay ko hanggang sa pamilya ko tumadam. Nandito ako sa bahay, hindi ko alam kung pagpakat ako dito sa loob ng bahay ko, dami-dami pati pamilya ko. O kaya kung di naman nila ako makita dito, pwede nilang tirahin ng pamilya ko. Hindi ko na may babalik yun. Pero hindi ko pagsisisihan yung basta importante may labas kong katotohanan para matigil na rin ang karahasan sa Pangasinan. Laging i-review ulit at basahin nila yung line by line yung mga statement ng witnesses natin. And in the end, makukonvince sila na the 2 witnesses that we have are really credible and they are telling the truth. Ang pinakamotibo lang nila dito is to save themselves kasi nga pinapatay na sila. Pero hindi pa natapos ang laban. Dahil sa resolusyong ito, nagsampa naman ng verified petition for review ang Task Force Resuello at ang anak na si Julier Resuello. Nag-file na po kami ng aming comment sa DOJ petition for review. Ngayon, hinihintay po natin ang resolusyon ng DOJ dito. Pero kung sakali man lang na baguhin yung resolusyon, ay handa kami na iakyat ito sa Court of Appeals. Sa tila papalit-palit na kalagayan ng kaso, tila lahat ay lito na sa kainat na ng kaso. Ang tanong, mananagot na kaya ang dapat managot